Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Guria, auto promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at ang ating boses sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwan ng galing Bantala Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at ibabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang mantao. Ay hindi sa issue ng pagsuporta sa house projects ng ating Administrasyong Marcos. Ang Administrasyong Marcos, through Department of Human Settlement and Urban Development, DSHUD, at mga sangay ito ay may plans na magbigay ng 1 milyong pabahay taon-taon sa buong bansa at marisolba ang usapin dun sa babahay backlog. At syempre, patuloy na pagbibigay ng pabahay sa pangangailangan ng lipunang Pilipino. So, doon sa termino ng ating Pangulo Marcos, doon sa 1 milyon na pabahay taon-taon, so mariresolba yung problema sa pabahay sa buong bansa. Ngayon ay ang ating bansa ay walang bahay mula urban and rural areas, mula cities and probinsya. So, kagaya ng mga informal settlers, yan, at mga nangungupahan at iba't ibang kalagayan sa kanilang tinitirahan o walang matirahan. Ang babahay program ng Administrasyong Marcos ay layo na malutas ang pabahay sa bansa. So, yun, ilan sa mga maaaring problema ng ating bansa ay yung mga walang matirahan, informal settlers, tapos yung iba na nangungupahan lamang. Yun yung talaga status nila ng upahan lamang at mga talagang wala matirahan. So yun, kaya yan ay yung pabahay program na 1 million na pabahay na mahusay na programa yan with the LGU para matugunan yung pangangailangan ng lipunang Pilipino na magkaroon ng sariling bahay at lupa na provided by the SSUD o ng ating pamahalaan mula sa housing natin na ahensya, yung DSUD at iba't ibang mga ahensya nito. So ngayon ay yung pinakampray dyan, yung informal settlers. Yung informal settlers, yun yung mga talagang walang bahay na nasa slum area or mga squatter na nagtayo ng mga struktura kung saan na sa syudad, sa probinsya. So yung problema na yan ay malagana pa hanggang ngayon sa ating bansa. Hindi pa yan nare-resolve. So ngayon ay dapat magtulungan yung ating national government and local government para dun sa pabahay program and to rid of those slums area. At maging institutionalize yung pabahay na ang lipunang Pilipino natitira doon sa hindi na magtatayo as informal settler, kundi mabibigyan na sila ng pabahay. Basta lumapit lamang sila sa gobyerno kahit barangay, i-endorse sila doon sa munisipyo. Okay, ito yung pabahay program sa inyo. Ngayon, dapat yung pabahay na yan, siyempre, yung mga nasa informal settler, siyempre, usually, yung mga yan ay non-permanent yung jobs, yung mga trabaho. Or else, mayroong trabaho, mga minimum wage. So, sa gayon, hindi nila ma-afford talaga bumili ng bahay. So ngayon yung iba, kaya nag-informal settler dahil nga walang permanenteng trabaho para bumili ng bahay o mangupahan. Yun lang sinusweldo ng minimum wage. Kaya umupa pa sila, mag-informal settler ka na lang kasi yung pang isang buwan mo, gagasusin mo na lang doon sa pangkain ng mga anak mo, di ba? Pamilya mo. Kung mangungupahan ka, halimbawa isang kwarto, mga 2,000, di pangkain nyo na lang, di ba? Mas mahusay. At doon ko na lang tumira sa ano. Kaya lang naging vulnerable siyempre sila. So ngayon, yan yung mga dapat resolve yun ng ating pamahalaan. Paano nyo mabibigyan ng yung informal settler at affordable prices. Unlike doon sa mga above minimum wage earner at mga may negosyo na kaya bumili ng bahay. At kaya rin kahit doon sa mga price na bumili. At lalong-lalo na with the government agency para ma-provide yan. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho doon sa Pag-ibig, yung mga nagnegosyo sa NHA,
o yung mga may mga kanya-kanyang pagninegosyo na permanent. Yun ang problema, yung non-permanent, yun ang dapat na bibigyan ng tuon ng pansin na nauwi sa informal sector. Dahil hindi kasi kaya umupa eh. At kung saan sila natutulog, yung mga bagay na yan. So sa ngayon, may iwasan, wala yung squatter, mawala yung natutulog sa lansangan na vulnerable sila. So kawawa sila doon sa ganung mga kalagayan nila. So dapat malutas yung informal settler ng ating pamahalaan. So ngayon ay recent ngayon ay sa gagawing development ng Pasig River ay mabibigyan ng relokasyon o pabahay ang mga informal settler sa area na nasa 10,000. Sa gayon ay sa ngayon nasa temporary container ban sila. Doon sila ninirahan muna habang gagawin niyang yung Pasig River. So ngayon, blessing in disguise na yung rehabilitasyon ng Pasig River makatutulong pa na mapagpunan yung formal settler doon, mabigyan sila ng pabahay. Ngayon, ang usapin dyan, sana fair yung ating pamahalaan na yun nasa Pasig River at mga along esteros in Metro Manila nakaugnay sa Pasig River na doon lumalab mga estero na punong-puno ng mga squadron, dapat yun ay ma-relocate na maayos para ngayon ay malinis yung Maynila at maging mahusay yung mga ganyang mga from the Pasig River and to yung mga estero na umuugnay dyan sa Pasig River na yan. Hindi lang along the Pasig River na mabibigyan nila ng relokasyon, kundi yung mga parang yung maliit na creek na dulas, maraming mga squatter din yan. Kagaya doon sa Malacanang, kapag doon ka sa Malacanang, yung mga malalapit na mga estero, maraming mga squatter doon. Kaya dapat tulungan nila yon nung Malacanang kasi nandun na sa kanilang bakuran, tulungan nila yon na mabigyan ng pabahay yung mga nasa kagaya ng Medjola, marami ron. Dapat tulungan na nila yung mga yon para magabahay. Ngayon, yung mga area doon na matitira ng mga squatter yon para hindi sila malagay sa vulnerable na kalagayan. At mayroon na sila disenteng bahay. Asan na maging fair sila? Kung tatanggalin nila yun, hindi yung kung saan nila dadalahin. Kasi, pagdating nung pag nila mo sa malayo yan, asanay na sa Manila yung mga yan, ay babalik sila doon. Maghahanap sila ng mga lugar kung saan sila makapagtitirik ng kanilang mga bahay. Kaya tulungan mabuti para sila magkaroon ng mga permanenteng bahay at hindi naman sila nag-squatter. Siyempre, yung mga iba dyan, walang permanenteng trabaho, kaya dapat affordable na pabahay ang bibigyan. Kasi nga, libre. Paano, yung affordable na bibigyan, ba, sa buwan, 200, pwede na yun. At least may maiuhulog sila. Diba? O 500. Kasi napakahirap mabuhay, diba? O yung mga ganun mga bagay. At least kahit paano, ay mabibigyan sila. At halimbawa, sa Metro Manila, sana mga isang sakay lang. Mga ganun. Yung layo mula doon sa area. Kasi, dapat malapit sila halimbawa sa market. Kasi kung mamasahe, gastos pa nila yon, di ba? Yung halimbawa na kasi maaaring nila yung market accessible, lalakarin nung masahe pa, di ba? Tapos sa trabaho pa. So, di ba? Dagdag din na na gastusin sa kanila yung transportation. Kaya dapat isalang-alang din ang pamahalaan yan kung paano yung relocate, paano yung pamumuhay nila. Lalong-lalo na sanay na sa Maynila yung access nila roon, di ba? Saka magtulungan kung paano na hindi mawawala na yung mga ganong klase ng mga pamumuhay. Kasi nga, nakikita natin na yung paghihirap ng lipunan Pilipino. So ngayon, kung institutional, kung talaga yung ating sanay ng pamahalaan ay talaga natutugunan yan, walang mag-squatter. Lalapit ka lang sa barangay, or yung barangay, makita, meron tayo, pabahay. Nabibigyan ka pa ng trabaho. So yun, di ba? Para ngayon, malago ang sinumiyan ng Pilipinas, magandang pamumuhay, standard, ayon sa karapatan, di ba? Kasi natutugon yung mga ganun eh. So ngayon, yung human rights promotion ay may sumusuporta sa mabuting pamamahala, pati at karapatang matao. As issue ito ng pagsuporta ng sa Marcos Administration Housing Projects to resolve informal settler, ating hinikayat ang sambayan ng Pilipinas at ating pamahalaan, particular sa ahensya para sa housing at LGUs at ating mambabatas na suportahan ang Marcos Administration sa housing projects nito na matupad ang projects taon-taon na yung 1 milyon nga yun.
sana magtulungan yung LGU at saka yung national government nga dyan sa housing para mabigyan ng pabahay. Pangunahin siyempre yung informal sila yung walang pambili ng bahay, pangunahin. At yung mga nangungupahan. Yung iba kasi na mga talagang, siyempre may mahusay na trabaho, they can afford to buy a house kahit sa private developer pa. Hindi lang sa government, pero mas mahusay kung halimbawa, kasi nga kung sa government yung developer, halimbawa doon sa pag-ibig, doon sa mga nagtatrabaho, doon sa mga nagninegosyo, yan, sa DHU na house, yung NHA, para ma-avail mo yung pabahay kung nagninegosyo ka. So ngayon ay dapat ay na matutugon ng ating pamahalaan lahat yan para mabigay yung karapatan nila, walang mamumong squatters. Siyempre, kailangan natin dapat na diyan makikita natin kung umuunlad yung ating bansa. Yan, di ba? At yung halimbawa, may dadayo ng Metro Manila para makapamuhay, ay sila ay aside from, kasi usually kung may bahay na sa probinsya yan, kung doon ang trabaho, mangungupahan, walang problema yun. Kasi yung pangungupahan sa Maynila, yun ay, hindi mo na kailangan kumuha pa ng bahay doon kasi may probinsya ka naman tinitirahan. Usually, trabaho ka doon, mangungupahan ka lang doon. Walang problema yun. Pero kung maganda yung trabaho mo, sahod mo, pwede kang bumili pa ng bahay doon. Diba? May bahay ka rin, may bahay ka dito sa probinsya mo. So, kasi dumadayo sa palaran. So, yun ang problema ngayon. Kasi nauwi iba sa squatter. Yung iba ay nagtatagumpay, nakakabili na, nagtutuloy-tuloy. Yung iba nakakapangupahan. At yun ang dapat ma-resolve natin. Yung mga pangupahan na talagang walang bahay at yung mga nag-informal settler. Yan. At matulungan siyempre yung mga nagninegosyo para makakuha rin sila affordable na pabahay from their business na hindi namang malaki. Halimbawa, small scale lang. Pero nakahihiba sila kaya nila umupa. Di ba? May mga ganun. So, maraming sitwasyon sa buhay o status in life para mapag-aralan ng ating gobyerno, NHA, kung paano nila tutugunin yung problema dyan sa pabahay na yan. At saka yung issue ng pabahay na yan, dapat hindi, kapag alam ba informal settler, kapag naibigay na, hindi na dapat mailipat yun. Kasi ang problema, kapag nalipit, ibebenta. Okay, sasamantalahin naman ng bibili. Diba? So, dapat lipat yun. Lifetime. So, pag namatay na lang yung yung nabigyan, hindi sa kanila po pwedeng mailipat sa iba. Pero as long as he live, at meron siya mga anak, kanila yon. Hindi na dapat pa mapunta sa iba. Kasi nga yung iba, kapag ka ganun, halimbawa, nagipit, ibebenta, or nais lumipat, ibebenta, di ba? Halimbawa, ganun yung sitwasyon. Gusto nila po sa ibang bayan. Doon sila, di ba? Parang umuwi ng probinsya, nakagkaroon na sila ng pabahay na gano'n. Paano gagawin ngayon, di ba? So, dapat meron ganung solusyon. At another, pabahay na naman siya doon sa probinsya, di ba? Ito yung bahay, para ibabalik, ang mga gano'n. So, dapat, ang mahalaga, ay patuloy na matutugon ng DSSUD yung pabahay sa ating bansa, di ba? Sila yung pangunahin na magbibigay ng pabahay at affordable prices, lalo na ngayon. Minimum wage magkano? Kaya mo bumili ng pabahay, minimum wage mo. Kung hindi tutulong yung gobyerno sa murang pabahay, hindi makabibili ng pabahay yan. Kahit yung halimbawa sa pag-ibig pan, ay minimum wage ka. Makakabili ka ba ng pabahay ng pag-ibig? Sa tingin ko hindi. Diba? Kailangan dapat yung pag-ibig makapagbigay ng pabahay na according doon sa minimum wage. Kasi kung minimum wage ka, maaari may pabahay sila binibigay sa minimum wage earner doon sa malayo. Mga ganun bagay. At kung makapagbibigay sila, mas maganda doon sa minimum wage earner. Aside from doon, mas malaki. Kasi, kailangan kumita ka ng malaking pera para makabil ka ng loan nila para makabili ka ng bahay o makapagpatayo ka ng bahay. Province o Metro Manila. So, yun. Kaya sana yung ating gobyerno, matugon yan yung mga ganung klase ng mga problema. At tuloy-tuloy, hindi mawawala na talaga yung squatter area, kundi lahat magkakabahay at matutugon nila yung karapatan ng ating pamahalaan at dalangan natin yan. So latest ay itong gagawing Pasig River na may bibigyan ng pabahay, itong mga informal sector doon na nakatayo sa tabi ng Pasig River.
So we are fairly maibigay ang patas na pabahay sa mga ito at sa malapit din sa mga area ito ang pabahay upang ang kanilang hanap buhay at access sa market at schools o pamumuhay ay malapit. So yun. Kaya dapat mayroon talaga silang malilipatan. Hindi na kasi hindi muna nila dapat muna paalisin doon sa kanilang halimbawa squatter area sa pag-rehabilitate na para wala namang titirahan yan. Isa mo patitirahan yun. Diba? Wala ka namang puso kung gaganunin mo. Kung may nakatirahan ka kaunting mga karton doon. So ang mahalaga, meron na silang lilipatan pag bago mo sila i-rehabilitate or bago ilipat. Or ang ginagawa nga ng ating gobyerno ay doon muna sila sa temporary ban. Ayos naman yun na ma-access nila. At fair na malapit yung paglilipatan. Kasi kung malayo, as old problem ng mga matagal ng panahon ng ating mga administrasyon, babalik at babalik sila doon sa palset nila para doon sa kabihas na ng Metro Manila. Dapat yun ang pag-aralan nila. Paano nila ma-access ang kabihas na ng Metro Manila, makapag-shopping sila, makabutan sa market na yun, makapag-i-school, and ay mahusay na pabahay program. So yun. Sa ating pagsasaboses ng pagpapairo ng patas na karapatang pantao ay pangunahin na dapat matubuan ng ating pamahalaan na ito pabahay at trabaho at iba't ibang pangunahin at karapatan na dagay o serbisyo kagaya ng kalusugan, edukasyon. So yun yung ating boses talaga dito, yung ating promosyon na pangunahin na sa karapatang pantao aside siyempre yun sa peace and order ay yung pagbibigay ng pabahay at saka ng trabaho primarily. So yan yung ating isang subo sa ating pamahalaan, matugon ng karapatan na yan. Kasi through that, mamumuhay na maayos ang libo ng Pilipinas. Mamumuhay ka sa karapatan mo through that work and pabahay at according to the standard. Sana yun na mapagtuunan. Kasi mababaliwala kung tayo ay mayroong mahusay na kalsada, mayroon tayong di parang healthcare, eskwelahan, pero walang trabaho yung tao, walang bahay, nasa squatter area. Diba? Mahirap. Tapos, yung iba nangungupahan lang. Diba? So, pahirapan. Nagagara-gara nung kalsada mo, pero makikita mo sa ibang, may mga squatter, ibang lugar. Diba? So, yun. Kaya dapat sana ganun yung ating magagawa ng ating pamahalaan. Mabigyan ng trabaho, ng pabahay. Primarily, yung karapatan na yan maibigay, maayos tayo sa ating pamumuhay. So, yan ang pinakamaganda dyan na ma-resolve ng ating pamahalaan kung paano tayo maayos ang ekonomiya, pamumuhay from that particular pabahay at trabaho. So, sana ang ating Pangulong Marcos ng ating magawa niya, mabigyan nila ng pabahay at saka ng trabaho. Yan. So, naway gabayan ng ating Panginoon yung bansa at matupad ng administrasyon Marcos ang batas na pamamahala nito, patas na pamamahala nito at pangunahin na matugon niya itong pabahay at trabaho sa mga Pilipino. So, yan. Sana magawa ng susunod pang administrasyon yan na yung bawat Pilipino ay patuloy pero mabibigyan ng trabaho at pabahay. Diba? So, sana ay mabigyan ng ating bansa niyan dati at yung squatted area mawawala na yon. Sila ay makatitira na sa isang disenteng babahay at disenteng trabaho. Hindi nakatira doon sa squatter at pagkatapos ay walang permanenteng trabaho. Kasi sa kalooban yun, kasi kung ikaw naman ay maawaing tao, pag nakita mo, maawa ka, di ba? Lalo na natulog sa lansangan na yan, di ba? So, yung ginagawa ng ating DSWD, kung wala namang mahusay kang pabahay at saka pagtrabaho, feeding program, mga pantawid ka pamilya, di ba? Ano pa rin sa kariton. Kaya dapat ay ano pa rin sa squatter, kung ikaw ay ma-enroll ka doon sa 4Ps, di ba? Talagang naging mahirap yung buhay kung hindi matutugon yung karapatan. Kaya dapat pag-usahin ng ating pamahalaan yung kanyang pamamahala para matugon yung pangunahin na dalawa na yun. Kasi kung doon matutugon mo yun, unlad yung Pilipinas, galing bansa. Kasi may trabaho na ng tao na sana lahat magkatrabaho, permanente, at naayos si standard. Hindi lang basta trabaho na may sweldo kang maayos, may benepisyo kang maayos. Diba? Ganun kasimple yun. Dapat ay magawa ng pamahalaan yan at
matulungan din siya noong ating mga local businessman na may malalaking negosyo para matupad yung pagkakaroon ng trabaho lahat. Yan. At asabang suporta ng foreign investment. Pero usually dapat sarili natin. So yun, muli maliwanagan ni Bandera Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino at tinimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan mamahala ng mabuting pamamahala at matuwid at makatagungan at makatotohanan. At ang mamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at nang makabuhay tayo ng mapayapa at patas at ayon sa karapatan. At higit, may ka-spiritual mula dito sa pagsunod natin sa pamahalaan at pamamahala ng ating mga namamahala sa pamahalaan. So yun, maliwanagan tayo ng Bandera Santa Maria at tayo ay mamuhay ng mabuti. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabaw sa naman ang Human Rights Promotion. Sa ninyo ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa issue ng pabahay program at programa ng gobyerno para sa pagsuresolba ng mga informal settler o yung pagkakaroon nga ng institutionalized na pabahay sa ating bansa na ito ay matutugon mo ang bawat mga Pilipino na nais magkabahay o dapat magkabahay. Yan. At God bless you.